Isa kang lalaki, pero anong gagawin ko? Oh, Napasuko at napaurong ang Iran matapos pawalang bisa ng Estados Unidos ang buong pagganting sinubukang ibenta ng Teheran bilang mapagpasyang pagganti. Nagpakawala ang revolusyonaryong gwardiya ng mga misil at drone laban sa mga pasilidad na konektado sa Estados Unidos, sa Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Jordan at Syria. Pero hindi nila napigilan ang opensiba ng Amerika, hindi nabasag ang blokeyong pandagat at hindi nabawi ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Pagkatapos, ang Estados Unidos ay nagpawalang. Tinapos ng Estados Unidos ang ika-6 na sunod na gabi ng pag-atake at dinagdagan pa ang mga target sa timog Iran. Tumugon ng Teheran gamit ang mga video, pahayag at malalaking pag-aangkin. Kahit sinasabi ng rehimen na sila ay nagwagi, tuloy ang pag-atake ng mga eroplanong Amerikano, patuloy na nagsisiyasat ng mga barko ang mga marinong Amerikano at patuloy ang pagbagsak ng halaga ng pera ng Iran sa bagong pinakamababa. Tinamaan ng pag-atake ng Amerika ang hindi bababa sa 5 tulay sa timog Iran. Tinamaan din ng pag-atake ng Amerika ang istasyon ng tren at tinamaan ng direkta ang rutang panlupa papuntang Bandar Abbas. Sa silangan, isinama na rin sa listahan ng mga target ang paliparan ng Iran Shar. Sa Chabahar, makikita sa mga larawan ang pagbagsak ng toreng ginagamit sa pangkontrol ng trapiko sa dagat. Sinubukan ng reaksyon ng Iran na tamaan mismo ang mga kagamitan na ginagamit ng Estados Unidos. Ayon sa revolusyonaryong gwardya, winasak nila sa Kuwait ang isang radar ng deteksyon, mga imbakan ng armas, 2 launcher ng Makwento at 4, 2 Raymars at isang imbakan ng mga misail na Atacams. Sige, pakinggan mo. Ito na ang ikatlo. pakinggan mo, malakas ito. Naririnig namin ang inyong boses, kaya bumalik kami sa pelikulang aksyon. Nandito na, yun lang, Diyos ko. Ito, ganito. Sumigaw ang kotse sa sakit. Parang isang rocket. Parang rocket na handa nang lumipad. Hindi ko naririnig ang tunog. Hindi yon kapag bumagsak. Naririnig ko ang ingay ng gulo. Tapos tatalong ka. Hindi, totoo talagang rocket yan. Ibinahagi ang impormasyon ng Press TV. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa ibang source na wasak na ang mga sistemang militar na ito. Hindi rin kinumpirma ng Central Command ang ganitong pagkawala sa Kuwait o Bahrain. Kinumpirma ng gobyerno ng Kuwait ang pag-atake sa istasyon ng kuryente at desalinisasyon na nagdulot ng sunog, pinsala at pagtigil ng operasyon ng mga unit ng kuryente. Sa Qatar, nasugatan ng bata dahil sa debris na na-intercept na misael. Sinabi rin ng Teheran na tinamaan nila ang isang sentro ng espesyal na operasyon ng Estados Unidos sa Al-Tamp sa Syria. Ayon sa source ng militar ng Syria, walang nasira o nasaktan sa lugar. Umalis na ang mga puwersa ng Amerika sa Al-Tanf noong Pebrero, kaya naging isa na namang pahayag na may limitadong epekto ang sinabi ng Iran. Sa Jordan, lumampas ang Revolutionary Guard sa pag-atake at hayagang nanawagan. Hinihikayat nila ang mamamayan at sundalong Jordanian na atakihin ang interes ng Amerika sa kanilang teritoryo. Ipinapakita ng panawagan ng desperadong pagtatangkang isali ang ibang bansa sa digmaan matapos mabigo ang Iran sa pagpapalis sa puwersa ng Estados Unidos o pagpapabagal ng kampanya sa himpapawid. Si Chabahar ay naging isa sa mga simbolo ng pressure na ito. Ang toreng tinamaan ay bahagi ng sistema ng kontrol at pagsubaybay sa trapiko ng dagat sa Golpo ng Oman. Kasabay nito, muling hinarang ng Estados Unidos ang mga pantalan ng Iran at nagpadala ng sundalong pandagat para sakyan ng oil tanker na nagtangkang tumawid doon.
Ipinapakita ng ekonomiya ang ibang aspeto ng pagkatalo. Umabot sa 1,100,000 na raan at 18,000 riyal ang dolyar sa open market ng Iran noong Hulyo, 17 bagong record ng pagbagsak ng halaga. Ang buwan ng minimum na sahod ay naging katumbas ng halos 87 dolyar noon. Ang pagbagsak ng pera ay kasabay ng digmaan, implasyon, mga parusa, blokeyong pandagat, pagbaba ng export at kawalang katiyakan tungkol sa muling pagtatayo. Para sa mga tao, ito ay makikita sa presyo ng pagkain, gastos ng pangunahing produkto at araw-araw na pagkawala ng produkto. Maaring maglabas ng mga video ng paglulunsad ng rehimen, pero hindi nito kayang itago na ang riyal ay dinudurog ng krisis. Pinabilis din ng Israel ang kanilang depensa laban sa opensiba ng Iran. Ayon sa Organisasyon ng Depensa ng Misail, ang produksyon ng mga pangharang na Arrow ay tumaas ng lampas sa mga pagtatayang ginawa 3 taon nang nakalipas. Ayon kay Moshe Patel, ang Arrow 3 ay nagpakita ng higit sa 70% na kahusayan sa 2 malalaking laban kamakailan laban sa mga misail ng Iran at nakilahok na sa pag-intercept ng daan-daang mga projektil. Tinatarget ng sistema ang mga banta sa labas ng atmosfera habang ang Arrow 4 at Arrow 5 ay umuusad gamit ang AI. Binabawasan nito ang pampulitika at militar na epekto ng mga paglulunsad ng Tehran dahil napipilitang gumastos ang rehimen ng mahal na misail laban sa lumalakas na depensibong network sa bawat laban. Ang presyon sa mga grupong konektado sa Iran ay nagpapatuloy sa iba pang mga larangan. Sa Khan Yunis, inihayag ng mga puwersa ng depensa ng Israel at ng serbisyo ng seguridad ang pagkamatay ni Anas, isang kumander ng kumpanya ng Hamas. Ayon sa mga autoridad ng Israel, may papel siya sa pagbabantay sa mga bihag, pagkuha ng video ng mga seremonya ng pagpapalaya at matagal ng kasama ng mahahalagang miyembro ng sangay militar ng grupo. Inalis ng operasyon ng isang tauhan na konektado sa parehong armadong estruktura at propaganda ng Hamas. Nagpatuloy ang Israel ng mga operasyon laban sa mga posisyon at estruktura ng Hezbollah sa Timog Lebanon. Nananatili sa lugay ng labanan, malapit sa ilog, Litanye ang reyon ng Zaltar al-Sharqiya kung saan umabante ang puwersa ng Israel at winasak mga pasilidad na iniuugnay nila sa grupo. May bagong pag-atake sa mga kasapi na inakusahan ng Israel na muling buin ang mga kakayahang militar sa Nakora at sa mga lugar sa distrito ng Nabatie. Layunin ng estratehiya na hadlangan ng Hezbollah sa muling pag-organisa ng komando, tagalunsad at mga ruta ng supply habang pinipressure ng direkta ang Tehran sa sarili nitong teritoryo. Kahit sa ilalim ng ganitong presyon, meron pa rin mga linya ng negosasyon. Patuloy ang ugnayan ng Pakistan, Qatar at Ehipto para muling buuin ang nasirang tigil putukan, ngunit nananatiling sentro ng alitan ang kipot ng Hormuz. Gusto ng Iran na magtakda ng sariling kondisyon sa pagdaan ng mga barko habang iginigiit ng Estados Unidos ang malayang paggalaw at ginagamit ang blockade bilang instrumento ng puwersa. Araw-araw na pag-atake ay nagpapahina sa Tehran, nagpapataas ng gastos at nagpapahina sa pangakong kaya ng kanilang pagganti na pilitin ng Washington na tumigil. Diplomatsk kung solusyon ang pangunahing interes ng rehimen para matigil ang pagkawala ng infrastruktura, pera, pagbabantay sa baybayin at kakayahan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa pagpapatuloy namin.